Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po at maligayang Pasko po, belated sa bawat isa sa inyo. But I would like to greet you an advance Happy New Year. Ngayon po ay December 28 na po mga kapatid, araw po ng Lunes at dalangin ko'y magsimula ang inyong mga Lunes ng isang magandang araw at simulan po natin ang pamumuhay ng one day at a time. Amen po ba mga kapatid? Ngayon pong araw na ito ay magsisimula tayo ng isang series ng pag-aaral. At ito po ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2. Simpleng talata lang po ito pero ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sulat po ito ni Pablo sa isang batang pastor, sa isang kabataang nangunguna sa isang simbahan. At napakahalaga pong paalala ito ng isang may edad na mentor sa kanyang mentee. At ang paalalang ito'y bilang hamon para sa pagtatagumpay ng ministeryo na kanyang ginagawa. At maganda pong paalala ito. Ang sabi niya, do not rebuke an older man harshly. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag bata po ba mga kapatid ay hindi na pwedeng magtama sa matanda? Hindi po ganun ang ibig sabihin ng talata. Sinasabi po rito ni Apostol Pablo na kahit nasa kabataan siya, meron siyang kakayahan na magtama ng mali ng mga matatanda. Kasi nga po mga kapatid, kahit naman po may edad na tayo, kahit matatanda na tayo, ay nagkakamali pa rin tayo. Tama po ba? Kung meron pong isang bagay na hindi talaga natin naiiwasan sa pagtakbo at paglakad sa buhay na ito ay ang pagkakamali. And minsan,
may mga nagagawa tayong kamalian na hindi natin nalalaman na ito pala'y kamalian. Pwede nating sabihin it is an honest mistakes. Pero ang point po rito, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na darating sa panahon ng ministeryo mo na magtatama ka. You will need to rebuke an older man. At sabi niya po rito, do not rebuke an older man harshly. Take note, he allowed the rebuke, but do it in a proper way of rebuking. Yung pagtatama ay tama, matuwid ang magtama, pero merong paraan at tamang paraan kung paano magtatama. Alam niyo po mga kapatid, meron po akong isang karanasan na hindi ko pa malilimutan. Ako po mga kapatid ay aamin sa inyo, ako po ay lumaki na mahilig po akong mag-fishing. Mahilig mandala. Alam niyo po yung dala, yung net na inyahagis. No po, mahilig po akong manghuli ng isda. Lagi po kami sa ilog. Lagi po kami ng tatay ko nun sa mga ilog. Pero alam niyo po mga kapatid, aminin ko, hindi po ako natutong lumangoy. Hanggang ngayon hindi ako marunong lumangoy. Kaya po yung swimming pool, hindi ko po paboritong puntahan niya. Yung mga beach, yan po ay gusto ko lang tatanawin, titingnan. Pero hindi po ako mahilig magtampisaw sa tubig. Meron po akong karanasan, nung ako'y bata pa, na tumawid kami sa ilog. Kung hindi po ako nailigtas nung pinsan kong si Kuya Efren Reyes, no, yung pinsan ko po, pinsan buo ko po yun, baka nalunod po ako. Alam niyo po mga kapatid, hanggang bewang yung tubig. Pero bakit pag hindi ka marunong lumangoy, hindi mo maitaas yung ulo mo, pinipilit mong ilublob yung ulo mo dun sa tubig. Nakainom po ako ng tubig na ubod ng dumi dahil po hindi po ako marunong lumangoy. So, bakit ko po binanggit ito? Binanggit ko po ito dahil takot po talaga ako sa mga bangka, yung mga ganun, no? There was a time, mission po kami, may mission training po kaming ginawa sa Masbate. Dalawang obispo kasama ko doon, si Obispo Marquez tsaka si Obispo Paredes. At nakatuwaan po na kami mag-fishing. So, meron pong bangka, yung isang miyembro sa Masbate na pinagamit sa amin at sumakay po kami ng bangka. At yung pong aming pupuntahan, yung po'y daanan talaga ng barko. No po, daanan ng barko. Napakalalim po nung lugar na yon. Hindi ko po alam, ang ginawang kapitan o yung driver ng bangka ay yung anak ng may-ari, na hindi ko alam kung kabisado niya ba talaga yung kanyang lugar na pinupuntahan. Wala naman kami nalalaman doon. Pero sa halip po na sa gitna ng dagat siya dumiretso, na may bay po sa mga gilid, no? Siguro po ay nagtitipid ng gasolina. So, sa mga tabi po ng dagat kami na may bay. At alam ko po na nasa tabi kasi tanaw mo naman yung pampang. Pero maya-maya ho konti, nakarinig po ako ng isang malakas na lagapak galing po sa LC ng bangka. Malaki naman po yung bangka, hindi naman siya lulubog, may katig, no po. Pero pagka lagabog po na yun, wala na po nangyari. Talaga pang pumaypay na po yung LEC, maingay na po yung tunog ng makina at pinagwawagayway na po yung buntot, yung pinakadulo ng bangka na kinakabitan nung LEC. So sa madaling sabi po, na-stranded po kami dun sa lugar na yon, no po. At ang dahilan ay napadpad yung aming bangka po doon sa gilid, kung saan mababaw yung mga bato, tumama po yung LEC doon. So, napakahalaga po mga kapatid, na sa direksyon na ating tinatahak ay naitatama tayo. Sa mga pagkakataong kailangan tayong itama, dapat nakikinig tayo. Kapag hindi po natin pinakinggan ang pagtatama, mapapahamak po tayo. Napakahalaga na maging ang direksyon o ang courses ng ating mga buhay ay umaayon sa tamang destinasyon nito, dahil devastation ng results kung hindi tayo matututong makinig. It's also the same spiritually. Correction is necessary. It is a necessity. If our lives is out of course and continue in that wrong direction, it can result in a shipwreck of our faith. Hindi ko po alam mga kapatid kung anong tinatahak ng inyong mga buhay. Kung meron ng mga nagpaalala sa inyo, sorry po. Kung meron ng nagtama, nag-correct, kung nakikinig ba ho tayo sa pagpapakorek.
Tayo ba'y marunong makinig sa mga pagtutuwid o naiinis tayo doon sa mga nagtutuwid sa atin? Alam niyo po mga kapatid, katotohanan na ang bawat isa sa atin ay namamali, nagkakamali, dumarating sa pagkakataong ipinipilit natin ang mga bagay na gusto natin kahit ito ay nasa hindi na matuwid. Kaya sa pagkakataong ito, ang atin pong pag-aaralan ay yung tinatawag na ministeryo ng correction. Do you believe in that kind of a ministry? The ministry of correction? Alam niyo po, ang ganda sana. Alam niyo po ba yung purpose ng bilangguan? Yung mga bilangguan, bakit may mga bilangguan? Yung pinagkukulungan ng mga taong kriminal. The purpose po nun is for correction. Hindi naman lagi yung pagpaparusa eh. Di ba ang tawag nga doon ay correctional. So, ibig sabihin, the purpose of that is for people to correct their ways. Pero, penal colony po ang tawag madalas sa atin sa Pilipinas. So, ibig sabihin, talagang to penalize, parusahan, pagdusahan. At hindi talaga for correctional. Yun naman na reality. Pero, wag natin pag-usapan yung bilangguan kasi ibang usapin yun. Yung nandito sa laya. Yung mga taong namumuhay ng normal na pamumuhay, katulad mo at katulad ko. Mga mananampalataya na akala'y matuwid na sila, na hindi na sila nagkakamali. Yung mga mananampalataya ang akala ay lahat ng gagawin nila ay ayon na sa kalooban ng Diyos. Pag-aralan po natin ang ating mga buhay. Dahil ang realidad, hanggat nandito tayo sa mundong ito, nangangailangan po tayo ng ministeryo ng correction. Madalas mga kapatid na ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay na ito sa buhay ay matuwid sana kung lagi nating mapipili ay ang kalooban ng Diyos at lalakad tayo ng matuwid sa kanyang mga palatuntunan. But I would like to tell you this, you and me are being called by God to correct people in our lives. Maybe God is calling you to do this kind of ministry. Kapag nakita mo ba ang iyong anak na patungo sa kapahamakan, hindi mo ba ito sasawayin at hahayaan mo na lang ba ito sa kanyang direksyon tinataak? Kapag nakita mo ba ang isang kapatid sa pananampalataya na gumagawa ng isang bagay na alam mong ipapahamak niya, ay hahayaan mo na lang at ipapahintulot mo na malulong at mapahamak siya doon? Alam niyo po mga kapatid, the ministry of correction is very essential in the family of God. In the family of God, if you believe that we are brothers and sisters in Christ, ano po tawag doon? Mag-correct po tayo sa isa't isa. It is very essential, but it is never easy. Napakadali pong sabihin, pero ang hirap pong gawin. Why? Kasi po, lagi po nating tinitingnan na yung nagtatama ay judgmental. No? I dislike doing this ministry because most of the time, iniisip nila napakayabang mo pag ikaw ay nagtatama. Siguro po naririnig nyo sa akin yung madalas binabanggit ko yung mga Pentecostal, binabanggit ko yung mga pastor na hallelujah, hallelujah, praise the Lord, na binabanggit ko po ito because I want to rebuke those pastors. Pero madalas, ang nangyayari, ang pagbibintang ay yabang-yabang ko. Minsan po ay yung ministry ng correction ay hindi naman talaga madali doon sa mga kinokorek kasi may mga tao na ayaw naman talagang magpatama. Pero ang tanong, kailangan bang hayaan ko na lang at pahintulutan ko na lang? Alam niyo po, one of the most helpful ministry that you can perform in the body of Christ is the ministry of correction. Kung hindi naman kayo magaling talaga, no, hindi kayo magaling sa mga praise and worship, di kayo magaling magturo ng Sunday school, hindi nyo alam kung saang ministeryo ang pwede nyo gawin, alam nyo po mga kapatid, ministeryo ang pagkukorek. You can correct a member of the body whom you and me are belong. Because you, and lalo na if you are close to that person, alam nyo po ba na may mga tao na mas may access kayong magtama kaysa doon sa pastor ninyo? Minsan mas meron pa kayong access na magpaalala kaysa doon sa mensahe ng pastor sa pulpito kasi mas close kayo doon sa tao. At pag ganon, kayo po ang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magtama sa mga kamalian ng iba.
Today, I want to talk to you on how to carry out the ministry of correction. Mahaba ito mga kapatid, and probably it will take up to Friday hanggang Biyernes para matapos natin ito. Again, may part 1, part 2, part 3 na naman tayo nito. But we will examine Paul's instruction to Timothy on how we can do this ministry. The ministry, tawagin po natin itong ministry of correction. We will also go to some Bible o biblical scriptures para bigyan ng paglalarawan kung ano ba talaga ang ministeryong ito. So I encourage you to take some notes, magsulat po kayo o balikan nyo ang video na ito para matutunan. So kurso po ito ngayong araw na ito. The course on how to do the ministry of correction. But first, we will look at some hindrances to the ministry. Pag-aralan natin, bakit hindi ito nagagawa madalas? Bakit maging ang mga pastor ay natatakot na gawin ang ministry of correction? Halimbawa, meron siyang isang miyembro sa loob ng church na alam niya na merong number 2, lalaki na merong kinakasamang iba na hindi niya asawa. O kaya naman yung kanyang member sa band o sa praise and worship ay lesbian pala. Meron palang affair yung pianista tsaka yung worship, yung gitarista. Paano mo ito i-correct? Hahayaan mo na lang ba? Papahintulutan mo na lang ba na mamuhay ang mga taong ito na nasa loob sila ng simbahan linggo-linggo, nagsasama silang dalawa sa isang bahay na alam na lantad sa buong komunidad na sila'y mga lesbian, and yet hahayaan nyo na lang kasi naglilingkod naman. Tapos tampulan sila ng mga usapan sa church kasi pag may nalilingat, nakikita naghahalikan sila parang babae. So paano to ginagawa? Alam niyo po mga kapatid, merong mga hindrance kung bakit ito hindi nagagawa. At may mga questions na dapat tayong sagutin at may mga procedures na dapat tayong gawin. Alam niyo mga kapatid, marami na po akong ganitong karanasan. Na minsan talagang kinamuhian ako to the point na mga kamag-anak nagalit sa akin. Pero wala po akong magawa. Kapag matuwid ka at tama ang ginagawa mo, minsan kailangan mong magtama kahit masakit para maitama yung mga kamalian. Pero in the end, naniniwala po ako ang Diyos din naman ang nagre-reveal ng mga bagay na kabulukan. Wala na pang pwedeng itago sa Diyos Ilalantad naman ng Diyos sa sikat ng araw ang katotohanan at ang mga kamalian. So, ngayon, atin pong aralin ngayon yung mga hindrances to correction. Bakit? Minsan, ang pastor o ang mga elders o yung mga leaders na simbahan failed to correct. Bakit yung anak hindi rin minsan na i-correct ng kanyang magulang? Bakit yung ministry of correction is sometimes so hard to implement? Anong dahilan? Ang unang dahilan, fear. Natatakot tayo. It's threatening kasi to confront someone who is out of line. At dahil po roon, aminin man natin o hindi, may struggle tayo, may anxiety tayo to correct someone. Now, how do we overcome this fear? The only thing that helps me to fear God more than men and to realize that God will hold me accountable if I see someone going astray and do not warn them and seek to correct them. Kapag kinatakutan mo, kapatid, ang parusa ng Diyos sa katotohanan na ikaw ay accountable sa iyong kapatid na alam mong patungo sa kapahamakan at hindi mo to tinulungan at hindi mo to tinama. Halimbawa, kung ang iyong anak is without knowledge, without your knowledge, yung anak mo, hindi mo alam, ay naglalaro pala sa isang dangerous roads o sa kalsada. Naglalaro ng patintero sa kalsada at nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Tapos yung isang adult na kaibigan mo, nakita yung anak mo na naglalaro doon. Tapos hinayaan lang nung adult na yun yung anak mo na maglaro doon. Hindi man lang sinaway na sinabing, "Hoy Totoy, umalis ka dyan. Huwag kayo dyan maglaro." At nung na-aksidente na ang anak mo, nalaman mo, may nakakita naman pala pero walang sumaway. Ano sasabihin mo?
Di ba sasabihin mo rin sa kaibigan mo, doon sa adult friend na yon, ano ba naman kayo? Wala ba kayong malasakit? Hindi nyo man lang ba sinaway yung anak ko? Pero mga kapatid, ito po ang problema. Dahil natatakot tayo na maakusahan ng pagiging pakialamero, nagkikibit balikat na lang po tayo. Hindi na lang po tayo kumikibo. At sa loob ng simbahan, sa tahanan ng Diyos, madalas nangyayari ang mga bagay na ito. Merong miyembro na nagbebenta ng droga, may sumasaway ba? May mga miyembro na namumuhay ng isang klasing masalimuot na pamumuhay, meron bang nakikialam? Si pastor, kabit yung sekretary niya, meron bang nakikialam? May sumasaway ba? Nakakalungkot pero nangyayari po ito. Si pastor at yung kanyang asawa ni winawaldas ang pera ng simbahan, may nakikialam ba? May nagtatama ba? Mga kapatid, ito po'y nakakalungkot na senaryo, pero ang paalala po rito ni Pablo kay Timoteo ay pwedeng sawayin, but do not be too harsh. And ibang usapan yun. Hindi ko naman po sinasabing kumuha kayo ng microphone at sabihin nyo sa microphone na, mga kapatid, si pastor po, kabit yung kanyang sekretary. Nangwawasak po kayo ng buhay. You are not correcting life. You are destroying life. May paraan paano itatama, at ganito po ang ginawa ni Nathan nang kanya pong kinonfront si Haring David. Hindi niya po ito ginawa sa harapan ng maraming tao. Ginawa niya po ito sa panahon ng kanyang maayos na pakikipag-usap kay Haring David. By the way, saka na natin tatalakayin on how to correct. Ngayon po muna ang ating tinatalakay yung mga hindrances, bakit hindi natin nagagawa? Kasi po natatakot tayo. Pero tandaan niyo po mga kapatid, if you care, you must confront. You must warn the person of the danger of his ways, if for no other reason, at least to absolve yourself of responsibility. Kung ayaw niyang magpakurik, wala ka ng problema dun eh. At least you have done your part. At least you get rid of yourself of the responsibility kasi nagawa mo ang part mo bilang kapatid. Alam niyo po mga kapatid, yung mga tupa are valuable to the shepherd. Amen? Kung ikay tupa ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos. Ganon din naman yung kapatid mo na tupa. Importante tayo sa ating pastol. At bilang mga tupa ng Diyos, importante na magpaalalahanan tayo. Kung mahal natin ang pastol, mahalin natin ang kanyang mga tupa. Ito po ang sabi niya kay Pedro. If you love me, you will love my sheep. Amen? So if you are faithful in the ministry of correction, you will often get accused of not being loving. Kasi po, ang itinuturo ng mga Pentecostal, eto na naman tayo. Yung mga tinuturo ng mga Pentecostal, love your neighbor, love your enemy, love, love, love. Wala po akong kontra doon mga kapatid. Hindi ko po sinasabing wag tayong magmahalan. Pero kasama sa pagmamahal ang pagkokorek. Mahal ko yung mga anak ko. Pero hindi ko hayaang maglaro ng tunay na baril yung mga anak ko. Mahal ko yung mga anak ko, pero hindi ko hayaang magmaneho ng kotse yung mga anak ko nang wala pa silang lisensya. Mahal ko yung mga anak ko, pero hindi ko hahayaan na makipag-sex sila sa batang gulang sa kanilang mga kaibigang babae o sa kanilang mga girlfriend. Sasawayin ko po sila kasi mahal ko sila. At hindi ko sila hayaang gumawa ng mga bagay na alam kong ikapapahamak nila. Kung magawa nila yon, dumaan din sila sa panahon ng correction, naging matigas na lang talaga ang kanilang mga ulo at sila'y sumaway. Pero para sabihin, hindi ko sila napaalalahanan at hindi ko sila nabigyan ng correction, hindi po makakalampas sa akin yon bilang ama. Nakuha niyo po ba ang aking ipinupunto? Hindi po pag-ibig ang pagpapahintulot kahit na po ikapapahamak. Ang tawag po roon ay karuwagan. At marami pong mga tao sa takot na sila'y maakusahan, na sila'y nakikialam, hindi na po sila nagko-correct. Nagkikibit balikat na lang at hinahayaan ng ganitong mga bagay.
Nakakalungkot, marami pong mga leaders ng simbahan ang walang responsibilidad, walang backbone, walang kakayahang mag-correct dahil sa takot. Pangalawa, kaya po nagfi-fail ang ministry of correction ay ang misunderstanding sa Matthew chapter 7 verse 1. Ano po ba yung Matthew chapter 7 verse 1? Ang sabi po doon, do not judge lest you be judged. So meron pong misunderstanding. This is one of the most misapplied verse in the Bible. Po, ano po ang sabi rito? We see another believer engaging in sin or heading in a wrong direction. And we say, oh, sabi ng Bible, do not judge. Sabi ng Bible, do not judge. So I cannot judge that. He is doing that. It's none of my business. Ang sabi ng Bible, huwag humatol. So mga kapatid, kung ganun po ang ating pagkaunawa sa Matthew chapter 7 verse 1, isa lang po ang ibig sabihin yan. Tinuturuan ba tayo ng verse na yan na maging walang pakialam sa kapatid? Dahil masama ang humatol. Mga kapatid, nung sinabi po ng Panginoong Hesukristo na bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, tanggalin mo muna ang troso sa iyong harapan. Hindi po nangangahulugan nun, mga kapatid, na hindi ka pinapahintulutang sumuway. Ang itinuturo doon ng Panginoon, huwag kang ipokrito. Yung maging totoo ka at huwag kang maging ipokrito. Minsan, saway ka naman ng saway, yung sarili mo naman hindi mo sinasaway. Nakuha niyo po, mga kapatid. Kaya nga po dito, kailangan nating maintindihan na judging other is necessary. Actually, not to judge, but to correct. Sabi ng Panginoong Hesukristo in the book of Galatians chapter 5, sabi, sawayin ninyo ang mga nasa loob ninyo. Yung mga nasa labas, wala kayong pakialam para hatulan sila. Pero yung mga nasa loob, sawayin nyo sila. We are being encouraged. Jesus was talking about hypocritically condemning others for their sins while you ignore your major sin. Ito po yung sinasabi na bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, tanggalin mo muna yung nakaharang na troso sa iyong mata. He did say that we are to deal with the log in our own eye first that leads to another hindrance. Para makapag-correct ka at makapagtama ka ng iba, tingnan mo muna sarili mo, kapatid. Tingnan mo muna ang sarili mo. Yun ang binabanggit doon sa Matthew chapter 7 verse 1. Pero hindi tayo pinagbabawalan na mag-correct ng buhay ng ibang tao kung patungo sila sa kapahamakan. Mga kapatid, nakaranas na ho ba kayo na meron kayong malaking bagay na nagagawa sa buhay and somebody corrected you? Ano naging damdamin mo? Maaaring at first, iniisip mo nga na pinakikialaman ka, pero in the long run, kapag na-realize mo na concern tong taong to, di ba dapat pasalamatan pa natin sila? Sino po ang natuwa ng sinabihang, kapatid, bad breath ka na eh? Sino po ang natuwa nung sinabihang, kapatid, may anghit ka na eh? Pero mga kapatid, alam niyo po ba ang mga taong makapagsasabi nun sa inyo? Yung mga taong concern lang sa inyo. Kasi kung hindi concern, hayaan ka na lang. Ano ba kung mag-amoy mabawong hininga ka? Ano ba kung mag-amoy kili-kili ka? Pero kung may concern sa iyo, no? Sasabihin to. At itatama ito. Pero again, hindi po ito madali. Ang madalas nga po, kaya po hindi nangyayari ang pagtatama kasi natatakot, baka magalit ka. Pangalawa, may misunderstood yung Matthew chapter 7 verse 1 na iniisip na humahatol ka. Ngayon, pangatlo, ano pa yung pangatlong bagay na nagiging daan kung bakit hindi nagagawa ang ministry ito? Pangatlo, yung awareness of personal sins. Ang tao po na alam sa kanyang sarili na meron siyang ginagawang kalokohan din, hindi nga makapag-correct. Sometimes we are hesitant to correct others because we know
we have sin in our lives that needs to be cleaned up. If we want to correct a sinning brother, we could point the finger back to us and say, or he could point a finger back to us and say, ano ba pinagagagawa mo? Kinokorek mo ako. Ikaw nga, ang buhay mo, ganyan din. Kaya, hindi po natin ginagawa. Natatakot tayo, baka tayo balikan. Well, if that's the case, then the obvious solution is to deal with your sin first. Confess them to the Lord and turn from them. Turn from them. It is those who are spiritually mature who are to help restore those who are caught up in sin. Matthew chapter 6 verse 1. And they do it in the spirit of love. They do it with with cautiousness and being cautious also na hindi maging personal na atake sa kanilang pagkatao ang ginagawang correction. So ito po yung hindrance din, di ba? Sabi nga, paano mo itatama yung isang tao kung ikaw ay ang dami ding mali? Kaya importante na talagang namimili po tayo ng mga tamang tao na magsasabi, magkokorek at magtatama. At ito po yung ilan sa mga hadlang. Bukas po, ipagpapatuloy natin ito. Marami pa ho na mga hadlang kung bakit hindi nangyayari ang ministry o ang ministeryo ng correction. So ngayon pong araw na to, 3 po yung tinalakay natin. Una, hindrances to correction. Number 1, fear. Natatakot tayo sa sasabihin. Pangalawa, yung tinatawag na misunderstanding of Matthew chapter 7 na sinasabi, do not judge lest you be judged. At pangatlo, yung awareness na meron din ikaw na kasalanan, na personal sins, kaya hindi ka maging epektibo para maging instrumento sa tinatawag na ministry of correction. Bukas po ipagpapatuloy natin ang part 2 nito sa pagtalakay ng bagay na ito. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo, kung ang isang kapatid ay patungo sa direksyon ng pagkapahamak dahil sa kanyang pamumuhay, sino ang magkokorek? Sino ang magtatama? Kaya kung sa oras na ito, sa araw na ito, may mga kapatid tayo na nangangailangan ng ministeryong ito, mga kapatid, gamitin natin ang mandato ng banal na kasulatan na iniuutos sa atin na maging mapagmalasakit sa ating kapatid. At kung sa pamamagitan ng aral na ito, napaalalahanan tayo na kailangan nating magtama ng kurso na tinatakbo ng ating mga buhay, gawin po natin at maging paalala ang mensaheng ito sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Saglit po tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito, sa pagsisimula ng isang bagong taon. Ilang araw na lamang ay nais po naming simula ng isang bagong ministeryo ng aming mga buhay. At ito po ay ang Ministry of Correction. Tulungan mo kami, gamitin mo kami na maging instrumento ng bagay na ito. Patungo sa kapahamakan ang marami pong mga tao. Maaaring mga mahal namin sa buhay na malalapit sa amin ay kabilang sa mga taong patungo sa hindi mabuting kahinatnan. Tulungan mo kaming magkaroon ng karunungan, ng tapang at lakas ng loob na maging instrumento sa pagtatama. At bigyan mo kami ng karunungan, katulad ni Nathan ng kanyang kinonfront si David. Paano namin gagawin ito ng matuwid? Tulungan mo po kaming maisakatuparan ito. Maraming pong salamat. Dinadalahin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga suliranin ng buhay, yung mga dumadaan sa mga karamdaman, may mga mabibigat na mga suliranin. Ama, nawa po ay mapagtagumpayan namin ang mga bagay na ito. Ang kagalingan ay lubusan nilang taglayin at sa paglipas ng taon, maiwanan na namin ang mga karamdamang ito sa 2020 at magsimula ang pasok ng 2021 ng isang panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong lakas na ayon sa iyo at galing sa iyo. Pagpalain mo po ang mga tagapakinig namin sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy mo po silang paranasin ng iyong pag-ibig at ng iyong kagalingan. Probisyon sa mga pangangailangan ay hinihiling din namin sa iyo.
na alam po namin hindi mo kami pagkukulangin. Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming samo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning everyone. Good morning po sa kapatid na Blessy Mbite. Yan. Magandang araw kapatid. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay Ate Evelyn Cameros, kay Lay Presa. Magandang araw Lay. Kay kapatid na Angelina Saria, kay Ate Cora Dolor, kay Ate Leslie Tamundong. Purihin ng Diyos. Ate Leslie, I hope you're okay now. Ganon din po kay Ate Agi Victa, kay Kuya M.A. Paredes, kay Tita Mildred, good morning po sa inyo. Kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Nene Makarasig, kay Nani Belen Olaes, kay kapatid na G Sakdalan. G, magandang araw sa inyo. Kay Ate Nene Enriquez, kay Christine Joy Cuevas Bautista. Joy, magandang araw. Ganun din kay Tim, kay Kuya Rodante Kerubin, kay kapatid na Reynaldo Alcantara, kay kapatid na Jeng Pot, magandang araw sa inyo. Kapatid na Sunny Yumol, kay Ate Nelia Nasaire, magandang araw sa inyo. Kapatid na Shirley Toledo, Ate Laila Lontok, good morning po, and belated happy birthday Ate Lai. Magandang araw sa iyo. Kapatid na Rowena Laudato, ganun din po kay Eugene Laudato, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Hilda Mendoza, kapatid na Genevieve Vitangkol, magandang araw. Kay Ate Del at Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mirna Narciso, kapatid na Lira Bailon, magandang araw sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kay Don de Lima, kay Ma'am Del Abayon, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kumusta kay Pastor Phil? Kapatid na Darren and Marlet Sakdalan, magandang umaga sa inyo. Kay kapatid na Meryl Cornejo, Meryl, good morning. Kay Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Bid Tabing, Ate Bida, magandang araw sa inyo. Kapatid na Paz Perez, magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Norma Luarca, kay Ate Mirna Sinfuente, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Sheila May Apuya, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Kumaring Ami Santos, magandang araw po. Ayan. Kay kapatid na Romulo Kasulya, pagpalain kayo ng Panginoon kapatid. Kay Ate Miriam Galvan, kay Sara, at kay Predicador June Colina, kay Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Kay Nanay Elong Santarin, kay Pastor Benjamin Velasquez Jr., magandang araw po. Kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Nelia Ramos, kay Ate LV and Kuya Dol Paredes. Kuya Dol, magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Henry de la Cruz, kay Tita Mayra Paredes Libertino, ang mga kapatiran po natin sa Aristocrat Restaurant, Brother Don Calunya, magandang araw po. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, magandang araw po sa inyo. Kay Mary V. Frias, kay kapatid na Marieta Escopin, magandang araw po. Kay Annabel Cuenca, magandang araw Bel. Kay Kuya Dol Paredes, good morning Kuya Dol. Good evening na po pala dyan sa inyo. Kay kapatid na Rolly Causaren, magandang araw Rolly. Ayan. Kay kapatid na Rosalie Cunanan, magandang araw din sa inyo. Ganon din po kay kapatid na Randy Causaren. Ayan. Kay Randy, kay Raquel, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Myla Rosales, pagpalain kayo. So marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. Ipagpaumanhin nyo na nakaraang Biyernes, araw po ng Pasko, hindi ko na po talaga nagawang bumangon ng maaga. Maaga naman po kami natulog nung 24, pero napakabigat po ng katawan ko nung araw ng Pasko, kaya hindi na po tayo nakapag-broadcast ng Tinig ng Pag-asa nung Friday. Paumanhin na po. At ngayon po magsisimula na ulit tayo hanggang sa
dire-diretso na po ito, no? Monday through Friday po ang Tinig ng Pag-asa. So titingnan ko lang po sa bagong taon kasi po baka mapuyat na naman. So ganun pa man, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Kung meron pong mga pagkakataon na bless kayo sa mensaheng napakinggan nyo, kindly share it to your Facebook timeline. Share nyo po para sa iba, para dun sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Malay nyo po, magustuhan din nila ang makinig sa Tinig ng Pag-asa. So i-share lang po ninyo. So again, maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo bukas. Pastor Ombi Lontok, magandang araw po sa inyo. Kuya Nick Sarinas, magandang araw po. Si Kuya Noel Lapus, lagi po yan nakikinig. At si Ate Ading Hinido, yung mga kapatira natin na regular. Nakikiramay po ang aming sambahayan sa sambahayan po ni Ate Judith Advincula sa pagpanaw po ni Mami Edith. Kami po ay nakikidalamhati sa inyo sa kalungkutan ng inyong sambahayan. Umasa po kayo ng aming panalangin para sa pamilya, sa kapayapaan ng pamilya ay amin pong inuusal kayo lagi sa Panginoon. Makakaasa po kayo sa aming pakikiisa sa pananalangin. So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.